Hi po! So, tapos na tayo sa traditional sourcing. So, tapos na tayo na tumingin sa mga store. Tapos, i-cross-check natin sa Amazon. Ngayon, ang gagawin naman natin ay yung kabaliktaran. So, titingin tayo sa Amazon, then maghahanap tayo ng store kung saan natin siya pwedeng bilhin. At yon ang tinatawag ko na reverse sourcing. Again, kagaya ng traditional sourcing kanina, so pwedeng reverse sourcing yung tawag ko dito, pero pwedeng iba yung tawag ng mga ibang tao dito. So, kung ano man yung tawag nila at kung reverse sourcing yung tawag ko, it doesn't matter, pero the principle is the same. So, wag lang kayo magugulat kung makita nyo sa iba na iba yung reverse sourcing nila, kung iba yung tawag nila sa method na to. Ako lang ito kasi reverse, 'di ba? Traditional yung kanina na na store to Amazon. Ngayon naman pabaliktad, mag-Amazon muna ako papunta sa store. Kaya reverse yung tawag ko dito. Tapos dito sa reverse sourcing pala, so magsisimula tayo sa Amazon kagaya ng sinabi ko. Pero ang gagawin natin is we will keep niching down. So ang gagawin natin dito is pipili tayo ng category, tapos pipili tayo ng subcategory, tapos pipili tayo ng sub-subcategory, tapos pipili tayo ng sub, kung ilang mang sub, okay? So, bababa tayo through the category hanggang ma-narrow down natin, hanggang makarating tayo ideally sa bottom na niche or bottom category. Ang tawag ko doon ay niching down. At ang tawag ko doon sa pinaka-last na category ay bottom category or bottom niche. Tapos, pagpunta natin doon, hahanap tayo ng mga products na fit doon sa initial criteria natin. So, babalik tayo doon sa initial criteria kanina na kung maalala nyo, naghanap tayo ng $20 na product, naghanap tayo ng 3 Amazon sellers, naghanap tayo ng sales rank na ganito, tapos yung review, so titingnan natin. So, yun ang gagawin natin dito sa reverse sourcing. Tapos, gagamitin natin yung kapangyarihan ng Google, okay? Google is your friend, para hanapin itong mga products na ito. So, para mas maintindihan nyo, syempre, pupunta na naman tayo sa screen ko. So, ito tayo sa screen ko and makikita nyo na deliver to Philippines siya. So, syempre, ang una nyong gagawin pag nakita nyong deliver to Philippines or kung ano pang bansa na hindi US yan, kasi remember, US market ito. So, i-click ko yan. And then, maglalagay ako dito ng US zip code. So again, paano kumuha ng US zip code? So just think of an American city. Kunyari, New York. New York City zip code. Ayan, ginawa ko na yun sa video kanina kaya nandyan na siya. So ayan, kahit alin dyan, pwede nyong ilagay. And then ako, as usual, ang gagamitin ko ay 93907. So, pwede nyo rin gamitin 93907. Okay lang naman. Salinas, California. Pare-pareho lang naman yung results na makukuha ninyo. Okay, so hintayin natin siyang US. So, I guess hindi niya ginawa. Ulitin natin. So, I guess magbabago siya. I-refresh nga natin. Hindi pa rin. Okay, ulitin natin. So, ang ilalagay ko ay 93907 dahil yan ang aking dating zip code. So, i-click ko yung apply. Okay, so yan na. Tapos, continue. So, yan. Naset na natin yung ating deliver to sa Salinas, California. Okay? Tapos, dito, syempre, makakatulong na rin yung VPN natin. So, meron pang mga settings na pwede mong galawin dito sa Chrome para sa location. Pero, hindi siya kasing effective ng kung ang gagawin mo ay naka-US yung VPN mo. Ngayon, warning lang, depende sa kung ano yung VPN mo, pwede kang magka-problema sa Kipa. So, ang nakikita kong may experience ng problema sa Kipa, yung mga free na mga VPN. So, kung sakaling ganon, sorry po, kailangan nyo munang patayin yung Kipa nyo or wag muna kayo mag-Kipa, tapos mag-VPN kayo. Tapos, isindi nyo na lang yung VPN kapag magsa-search na kayo ng store. So, wala tayong magagawa dyan. Ako, wala akong problema na ganun. Hindi ako nag-reflex ng VPN. VPN lang naman yan. Pero, yun talaga, makikita niyan, ako wala akong experience na ganun. Naglo-load lang yung Kipa ko na Tapos, syempre, make sure na yung inyong server ay nasa US. So, ito. So, ang gagawin ko ay I'll go through the categories. So, yan, dyan sa all. So, by the way, Amazon.com ito, ha? Okay, hindi Seller Central. Okay, Amazon.com. Punta kayo sa all, tapos pili kayo ng department, so shop by department dito. Tapos pili na kayo dito. So subukan natin yung grocery items this time, okay? Shop by department. Punta tayo sa food and grocery. Tapos grocery and gourmet food. So ngayon babalik na naman ako sa Kipa, okay? Tapos titingnan ko na naman yung maximum ng grocery and gourmet food category 3. Tapos grocery and gourmet food 'yan. Okay, tingnan nga natin yung max niya. 3,817,778. Okay. Tapos multiply by 1% ulit. So, pwede kong tingnan up to, tama ba to? Teka lang, 381. Hindi, nagkamali ako. Okay. Ulitin natin. 3817. Okay. Tapos 788. Ayan, times 1%.
So yun, talagang 38,000. Hindi ko alam yun So I guess 38,000 pababa yung titingnan natin sa grocery. Okay? So tayo, niche down tayo. So punta tayo sa baby food siguro or something. Teka lang, tingnan natin. Yeah, sige, punta tayo sa baby foods. Okay? Tapos mag-niche down ulit tayo. I guess wala nang niche So i-slider natin dito ulit na minimum 20. Tapos gusto ko maximum lang na siguro mga 100. Tingnan lang natin, okay? Kasi lang ako ako lang yung type kasi na ayaw kong gumagastos ng malaki yung mga kliyente ko sa isang product. Ayoko ng mga products na super mahal. So, pero I guess minsan pumupunta ako sa mga matataas pero ever so rarely. Parang ganyan, 155 ganyan. Tingnan natin kung meron tayong makikita rito na Okay, guys, wala na. Wala tayong makikitang mga filters na iba pa. So, go na natin. So, 760 results. Palagay ko naman dito may makikita na tayo. So, hintayin lang natin dito. Tingin tayo ng mga products na na may 4 sellers and above. Saka siya may pasado sa iba pang mga bagay. So, 32 pages. So, skip over tayo sa gitna nito siguro. Try natin. Okay, again, ginagawa ko lang to para makapagpakita ng example. Pero pag naghahanap kayo, wag kayo masyadong mag-skip ng pages. Okay, nasa na yung page na yon. This time wala akong makitang page. So siguro ina-next ko muna, tingnan natin kung ano mangyayari. So kasi puro Amazon yan Ayun, lumitaw yung page. So check natin yung mga page 15 siguro. Dahil 30 pages ito. Check natin yan. I think medyo familiar na to. Baka may makita na tayo rito. So one seller, lahat sila one seller. Okay, so nga pala yung yung mga VPN nyo pinapabagal. Oh, yun. There you go. So 5 sellers. Tapos yung minimum natin? 38,000. I mean yung maximum na sales rank. So tapos 114 reviews. Oy, this looks promising. So, buksan natin yan. Tingin pa tayo ng iba. So, I guess yan muna. Okay, gamitin muna natin yung example na yan kasi nandyan na. Kasi may gusto ko pakita sa inyo. Okay, so yan yung product. Tapos, since variation siya, so titignan ko na yung kanyang keep a chart, yung variation. And by the way pala, okay, tingnan nyo to see all buying options. Wala siyang buy box, diba? So, pag ganyang walang buy box, tingnan nyo lang ito, yung yung sales rank niya. 'Di ba yung buy box yung pink na line? So, yung pink na line na yan, naputol siya, ibig sabihin walang buy box eligible. So, for some reason. Pero ang mahalaga dito ay gumagalaw pa rin yung sales rank. Pag nakita nyo gumagalaw pa rin yung sales rank kahit na wala siyang buy box, okay lang. Kasi meron yung mga kliyente na ayaw nila ng walang buy box. Nasubukan na natin yan yung mga kliyente na pag walang buy box, ayoko nyan. So, mali sila. Akin lang opinion ko lang to. Okay, bahala kayo kung gusto nyo maniwala o hindi. Pero sa akin, parang advantage para sa akin na walang buy box. Kasi, di ba pag may buy box, kung sino yung nandito, teka, magbukas tayo ng isa pang product. Buksan natin to. Ayan, buksan natin yan. So, compare natin sandali So, nadaan tayo sa buy box nang hindi natin sinasadya. So, ito may buy box, di ba? Tapos kung maalala nyo, tinuro ko na kung sino yung nandito, siya yung makakabenta. So pag may umorder nito, siyang America Shop yung yung mababawasan yung inventory, sa kanya yung mapupunta yung pinagbentahan. So makikita nyo dito na yan yung buy box price, diba? Naggagalaw-galaw na ganyan. So dito, gumagalaw pa rin naman siya, diba? Kahit walang buy box. So okay lang. Tapos ang advantage pa ng walang buy box dito, pag click nila yung see all buying options, tatlo agad yung makikita. Malay mo, ikaw yung ikatlo dito, tapos piliin nila yung sayo. Diba? Hindi mo alam, diba? So para sa akin, okay yung mga walang buy box, basta gumagalaw yung sales rank line. Okay, so balik na tayo dahil product sourcing ito. So check ko na yung variations. Check natin, Anong to? So 3VC, hanapin natin yung 3VC dito. 3VC, okay. It just so happens yata na siya yung pinakamabenta. Okay, 70% ng total sales sa kanya. So good job. Tapos ngayon, anong gagawin ko? So, search ko na siya. So, pwede ko siyang i-google na ganyan. Highlight ko lang yung title niya, right-click, search on Google. Tapos, kung meron kayong merong mga extensions, hindi ako gumagamit, pero merong mga extensions na ang ginagawa nila ay i-click mo lang tapos search mo na, parang ganon. So, hindi ko alam kung ano yung mga yon. Ako nasanay lang ako na simple lang naman i-highlight yan. Siyempre, wag na yung pack of 4, di ba? Simple lang naman i-highlight yan tapos right-click, search on Google. Pero again, meron yung mga automatic na parang pipindutin mo lang tapos isa-search na nila sa Google. So okay lang naman. Tapos meron din yung mga image search na mga hindi lang ako gumagamit, pero meron yung mga image search na mga tingnan nyo na lang, parang i-hover mo lang yata yung mouse mo or something tapos hanapin nila yung kamukha ng product na yan. So tingnan natin mamaya sa ibang video, tatry ko siyang hanapin and then subukan natin dito. Or siguro, pag hindi ko siya nahanap in the making of this course, i-update ko na lang. So, hanapin ko siya then gagawin kong update. Para lang sa akin kasi parang okay na to Parang it doesn't get better than this sa akin. Kaya hindi ko talaga ginagawa. Ayan, so $4.99 each.
Soft baked grains. So, tingnan natin. So, siya ba yan? Soft baked grains. Strawberry, may strawberry, I guess. So, palagay ko siya yan. Tingnan nga natin. So, Walgreens. Ayan o, kasi may 15% off sa 35. So, tingnan din natin to, yung Instacart na yan. Ano to? Bakit 29 pack of something? Amazon pala yan. Okay. Uber Eats, check nga natin to. Pero kasi Uber Eats, alam ko, hindi ano yan eh. Ito, Beauty Suppliers Org. Hindi ko alam kung ano yung Beauty Suppliers Org na yun, pero hindi siya mukhang legit sa akin. Okay, check din natin to mga to. So, Walmart ay 352 siya. So, check natin yan. eBay, controversial tong sasabihin ko. Pero para sa akin, wag kayong kumuha sa eBay. Kasi yung eBay, parang marami kayong makikita. Okay, honestly speaking, marami kayong makikita mga profitable sa eBay na pwede nyo i-flip sa Amazon. Ang magiging problema kasi dyan, pag nagka-IP issues. So, pag nagkaroon ng IP, kunyari, tapos tinanong kayo, or Section 3, tinanong kayo, asan yung invoice ng product na to, or i-prove mo na tong product na to ay authentic. Never nilang tatanggapin yung eBay, for sure. Okay, so, ako parang, pag eBay, di bale na lang. It's sweet, but never mind, di ba? Kunyari, siguro kung VA kayo, tapos kailangan yung kumota, yan, sige, go ahead. Pero kung mahal nyo yung kliyente ninyo, parang kung gusto nyo magtagal, wag nyo gagawin. Kasi ito pala ha, side note lang, pagka VA kayo, please mahalin nyo yung mga kliyente nyo. Parang kahit na masungit pa yan, kahit ano pa yan, gawin nyo yung best ninyo. Kasi pag kumita sila sa inyo, parang you're ensured a job eh. Parang meron kayong job security pag masaya sila, pag umaasenso sila. Kahit yung pinakamasungit na kliyente, pag nakikita niya na maraming nabebenta doon sa mga sinosource mo, they'll keep you. Baka bigyan ka pa ng raise. Minsan masungit lang sila kasi wala silang tiwala sa'yo. Syempre, di ba? Hindi ka nila kilala eh. Hindi nila alam kung saan ka sa Pilipinas. Pwede kang mawala anytime. So, meron silang mga barriers ko minsan. Okay, side note lang yan. So, balik na tayo sa mga results dito. So, teka lang, parang hindi ko gusto to. Bakit ganyan yung itsura? Teka lang. So, ito ay ilang bars yan? 8 individually wrapped bars. Okay, so ayan. I guess wala siyang something. So, I guess 8 bars ba to? Teka lang. O, single bar. Parang single bar yata to. Parang di ko siya gusto. Okay, hindi siya ka-match. Teka lang, hanapin natin dito. Baka meron siyang something na sinasabi na 8 bar siya. Parang wala. Oh, serving size 1 bar. Servings per container 8. Okay, sige. So, 8 to? Okay. Pinakita lang nila kasi individual. Okay, grain and grow ba yun? So, strawberry banana to eh. Diba? Ito ay, I guess, strawberry banana. Okay. Pero parang wala akong nakitang grain and grow somewhere dito. Meron ba? Tingnan natin kasi chinecheck ko kung siguradong match. So, walang grain and grow. Hindi ako sure. Tingnan nga natin tong ingredients niya. So, total fat 1.5. So, total fat 2.5 grams. Parang iba to. Calories 70. Tapos ito calories 80. So, updated product kaya ito? Siya kaya ito? Hindi ko alam kung update siya. Parang nag-aalangan ako tuloy na 5.5 ba siya? Parang iba to. 19 grams. Teka lang. Check na natin to. Check natin kasi 19 grams naman. So, hindi ko alam. Parang mismatched siya sa akin. Pwedeng may magreklamo. Pero at the same time, pwede rin na siya. Pwede rin na updated na product. Pwedeng lumang na to. So, nandun ako. Tingnan natin itong mga ibang store. So, ito naman, hindi ko alam kung anong meron to. Pero since ito, ang mahalaga dito, since ito 4-pack ito, kuha ako ng 4. So, ayun nga, pumapasok dito yung kailangan nating i-verify. Ito siya, di ba? 70 calories. Itong nasa Walgreens ay 80. So, baka hindi niya ka-match yan. I'll keep it around just in case. So, tingnan nga natin. Kuha nga tayo ng nito, ng 8 nito or something. Free delivery on your first 3 orders. Check nga natin. So, kunyari, kuha ako ng, ilan ba yung sales nito per 29? Tingnan nga natin sa Jungle Scout Estimator. So, ito na tayo sa Jungle Scout Sales Estimator. Tapos, United States. Kung di ako nagkakamali, grocery and gourmet food yan. Okay. Tapos, ay baby siya. Teka lang. Grabe, ang daya. So, akala ko grocery and gourmet food siya. So, baby. Tingnan nga natin yung kanyang, yung kanyang 29,197. Okay. So, 29,197. So, 30 sales per month. So, pwede akong mag-check out ng natin. Asan yun? Ilan yung sellers niya? So, 8 options. 30 divided by 9. Kasi sasali ako, di ba? Teka lang. Sorry. So, 30. Ayan. So, 30 divided by 8 plus 1, 9. Kasi 8 sellers ngayon. Tapos, ika-9 ako. So, 3. So, I guess pwede ako mag-check out ng 12. Siguro, 12. Ayan, check natin. Okay. Kaso ito medyo inaalala ko to Marianos. Hindi ko alam kung ano yan, kung ano mangyayari dyan. Kasi ito mga Instacart na to, medyo hindi pa ako nagkaroon ng success dito Sa totoo lang Alam mo, i-skip ko muna kasi baka masayang yung oras natin. Trinay ko na to dati, hindi ko, iba yung dating. So,
ito ring Uber Eats, wag nating i-ano. Pero ito mukhang okay. Beauty suppliers. Ito yung medyo katakataka dito, okay? Beauty suppliers pero may baby food. Tapos meron silang mga ganyan-ganyan na mga iba-ibang bagay. Hindi ko alam, palagay ko scam to. So hindi ko na siya i-scam spot muna sa ngayon. Para lang maipakita ko kung sakali na profitable, okay? So kasi na-check na natin siya. Okay, asa na siya? Ayun, na-check na natin siya kung kung alin yung variation, tapos maganda yung kanyang Kipa all year. So mukhang wala namang seasonal trend, wala namang Amazon for the last year, wala namang used data, buyback statistics, tingnan natin. So habang naglo-load yan, tingnan na natin to. Balik tayo rito. So mag-check out tayo ng 12. Okay, add to cart. Balikan nga natin. Ay. Teka lang. Medyo gusto ko siya pero tingnan natin yung 90 days niya. Ewan ko. Pero sige, I mean, para sa mga hindi bago. Yung mga hindi baguhan, I guess, pwede nang patulan ito, I guess. Natin 180 ever. Ayan, I guess. in the last 6 months. Pero hindi ako usually pumupunta sa 180. Pero okay, kayong mga bagong seller, kung meron kang mga bagong seller dito or mga VA, relatively new yung account ng inyong kliyente. So, iwasan to ha. Kasi yung pinakamababa 687 na okay naman medyo. Pero kung bagong seller, gusto ko na makita ng isa man lang na ganyan. Sa 30 to 90 days yung 180 medyo ewan ko. Pero okay lang. I mean, kung seasoned na yung yung kliyente ninyo, okay na yan. Okay, pwede niyo sabayan siguro yan. Check natin. Okay. So, balik tayo rito. Teka lang, ba't siya naging 24? So, 12 lang dapat ang gusto ko. Ayan, update cart. So, coupon code. Hindi ko alam kung ano yung... may coupon? Talaga? Check natin, may coupon to. So, gumanda yung opinion ko dito. Akala ko sila. Parang, kung maalala nyo dyan sa scam spot na yan, siguro dapat ilagay ko tong mismong video na to sa sa scam spotting. Pero kung di ko siya ilagay, so ayan, pag nakakita ko kasi na may Coopert, parang okay, isa sa mga legit tong site na to pag mayroong Coopert. So hindi ko alam paano nagkaroon ng Coopert yan. But I guess they're okay. Isa sa mga ko to telltale ko, pagka may Coopert, then okay siya. Okay, check natin. So, ba't ayaw? Ayun, tignan natin. Okay, ayan. Proceed to checkout. Ay, maximum order is 35. I see. So, anong gagawin natin? Teka lang, tama naman Hindi ko naiintindihan. Ayaw nila. 25 lang naman yan kasi yung shipping cost, I see. Tingnan natin. So, gawin natin 8 lang siguro. Update natin yung cart. Okay, so ayan, 26, fine. Proceed to PayPal checkout. Tapos, ilagay natin yung yung prep center natin. So, kunyari, code. Okay. Tapos, Jonel dito. Saan yung street address ng ating prep center dito? Teka lang po ha. Ayan. Ito kasi yung ginagamit kong prep center ngayon. So, prep hub. So, check nyo lang. Kaibigan ko yung may-ari nito. At saka Pilipino sila. So, puntahan nyo lang. Wala naman ako makukuha sa pagpo-promote nito. Gusto ko lang makatulong sa kaibigan ko, okay? As of the making of this video, okay, hindi ko, wala akong nakukuha dito, wala akong porsyento. So, kung bibigyan niya ako in the future, sasabihin ko sa inyo. Pero ako, gusto ko lang matulungan yung kaibigan ko. So, 405, ayan, STE. Check natin, okay? So, pwede niyo silang kontakin. Titigilan ko na kasi ayoko naman na super promotion na kaya naman sa aking, check natin. I guess walang yung suite kailangan ko ilagay dito. Postcode ay 97030. Town City ay Gresham. Tapos state ay Oregon. Tapos phone. Yung phone nila ay 971-263. 971-263-1458. Okay. Tapos I guess dito email ko syempre. So check natin yung Okay. And I guess ito na yung last So check natin. So 2561 tapos 8 siya tapos 4 pack ito. So 25.61 divided by 2 kasi 4 pack yun, 'di ba? Plus yung bundle nila I think ay 220. Tama, 220 nga yung bundle. So 220 bundle, okay? So plus 2.2. Tapos dadagdagan ko pa ng 50 cents para dun sa shipping and placement fee. So, 15,505. So, 1551 kung i-round off natin. Okay, tapos punta tayo dito. Hindi ko alam kung profitable pa to. Magkano siya? Check nga natin. 23. Palagay ko hindi na profitable to. Pero check pa rin natin, okay? So, dito, ang kanyang last price ay 2307. So, 23.07. Okay. Tapos, 1551 yung price natin, di ba? So, yan, hindi na siya profitable, unfortunately. So, yan, nakita niyo na yung buong process, kasama na yung pag-analyze ng product.
So nakita niyo na kung paano mag-reverse source, 'di ba? Ng mano-mano. So mamaya, ang papakita ko naman sa inyo ay kung paano gawin ito sa Kipa. Okay? Para mas mabilis ng konti yung trabaho ninyo. At palagi ko matutuwa kayo. Marami tayong products na makikita gamit yung Kipa mamaya. So makikita nyo. So yun lang muna and I'll see you next video. Bye.